Christ ay may 4,000. Kung may iisip nyo lang, kailan lumabas si Kristo? May 4,000 years bago si Adan. Mula kay Adan hanggang sa mga angel. Maraming billion years yung dinosaur na 65 billion years nauna sa tao yun eh. Mas nauna pa ang anghel kaysa earth. Oo. Kita nyo. Si Adan, pang 6 days lang sila nila na. 5 and 6. Paano yung nauna? Nauna yung mga angel. Lahat ng laman ng earth, nauna yun. At nauna pa doon ang mga angel. Okay? Kaya pag lalang na ng Eva at Adan, may kausap na ang Ama. Sino yun? Siyempre, yung mga angelic being, napapor niya. Okay. So, ito na. Mula kay Kristo hanggang sa atin, ilang years? Ay, ito, 2013 na tayo eh. Ayan, nandiyan na tayo, no? 23 years. Okay. Mula kay Kristo hanggang sa atin, from 4,000 years, mula kay Adan hanggang sa atin, ilang years na? 6,000 na. 6,013. Ba? Ano? 14 na ba? Sa Romy. 14. Magpapagong taon na eh. Diba, lagay na lang natin 6,000. Tapos ang millennium kasi, dito, may tribulation pa dito na Panginoon. Ito ang 1,000 years. 1,000 years millennium. O dito, ang 7,000 years. Sa millennium ba, may mga anak pa? Mayroon pa. Amen? Mayroon pa. Okay. So, bakit tinalo ko yan? Kasi papasok tayo doon sa creation. Sinong ginamit sa Old Testament ng Diyos? Na Ama? Na si Yahweh. Di ba mga prophet? Kailan ginamit si Kristo? Anong panahon? Sa Old Testament ba si Kristo ginamit? Sa New Testament. Yung word, ito yung word, ginawang laman. Si Kristo lang ba ang naging laman? No, hindi. Lahat ng mga bagay dito sa mundo, mula sa wala yun. Kung hindi sa pamamagitan ng salita, hindi nalalang ang lahat ng bagay. So, paano ba naglalang ang Diyos sa lumang tipan? Ito na, papasok na tayo. Paano ba naglalang ang Diyos sa lumang tipan? Sa Genesis, sa creation week. 7 days. Di ba? 7 days? 7 days. Paano ba naglalang ang Diyos sa Genesis 1, verse 3? Sabi ng Diyos, let there be light, nagkaroon. At sabi ng Diyos, magkaroon ng mga puno, nagkaroon. Ilan ba yung naglalang? Sino nagsalita? Ama. Kaya nagkaroon ng mga puno. Okay? So, ang pre-existed ni Jesus Christ by the Logos. Yung word, di ba? Nandun na kay iba't ala. Sabi ng Diyos, nagsalita ng Diyos, o yung binhi mo, ang dudurog sa ulo ng serpente. Ang binhi ng serpente, ang dudurog na yung sakong. Okay? Nandun si Kristo as a word form of Logos. Amen? Sa panungkahala, kasi nasa puso, ang ganda Father. Okay? Kailan ginamit si Kristo? Yung Micah 5:4, saan galing si Kristo? Sama, galing sa everlasting. Sinong everlasting? Ama. Mayroon bang ibang everlasting? Wala. O, magtuturo ba tayo na mayroong kaku everlasting ang Ama? Wala. Lahat ng bagay nandoon sa Ama na genes of God. Amen? Kaya na si Kristo monogeny kasi may susunod pa. Yung Roma 8:29, lahat naman ng mananampalataya, tumanggap ng salita at tinanggap ang salita at ginawa ang salita at naging laman ang salita at ikaw na ngayon, ikaw na ang totoong word of God na nagpapahayag at ikaw ay galing sa Ama, katulad ni Kristo, na nalarawan mo si Kristo sapagkat siya ang panganay sa larawan ng Diyos. Amen? Kailan nilalang?
Eh, nasaan tayo? Dito sa 2013, di ba? Kailan tayo ginawa ang laman? Dito. Kaya nga ang pinagmulan natin, lahat ay iisa lang. Ito na eternal. Ayan o. Yung isang pinagmulan natin, ito yung Ama na eternal. Ano? Eternal is spirits ba? O spirit? Hindi plural naman natin, di ba? Meron siyempre itong spirit pero misero niya. Eternal is spirit. Sino eternal spirit? Sabi ni Kristo. Alam, iba po yung Ama. Sabi niya, doon ako galing. At kayo man galing doon. At isasama ko kayo doon. Pabalik ko. Okay. Sandali lang. Kailan lumabas si Kristo? Dito sa 4,000 years? Kailan naman ang ministry niya? Nung 30 years na siya, di ba? From 1 year to 30 years. Saka siya nag-ministry. Dito lang siya lumabas. Dito siya nag-exist. Dito siya binigyan ng sariling buhay. Amen po ba? Kailan si Kristo binigyan ng sariling buhay? Sa New Testament. Ito, Old Testament. Malawak ng panahon, 4,000 years from Abraham to Adan. Kailan siya binigyan ng sariling buhay? Sa Hebreo. Buksan natin ang Hebreo. So, para may pakita natin yung existing ni Jesus Christ as a Hebrews 10:5. Yan po yung John 1:14. Ayan. Kailan ba ginawa ang salita? Kailan bang ginawang laman? So, mahabang panahon. Binigyan siya ng sariling buhay. O sige, basahin natin. Yung Hebreo, Baraminan, pakibasa. Wherefore, when he cometh into the world, he said, sacrificing offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Oh. So, sino ang nag-prepare sa physical at kaluluwa ni Kristo? Di ba yung Ama? Saan galing yung spirit niya? Sama. Saan galing kaluluwa niya? Saan galing ang laman niya? O sinong creator? Si Kristo ba? Ano, Pastor Aaron? Si Kristo ba creator o ang Ama naglabas ng lahat? Sabi ni Pablo, iisa lang ang ating Diyos, ang Ama, buhat sa Kanya ang lahat ng bagay. Pwede mo bang ritukihan niya? Hindi pwede. Oh, kailan siya binigyan ng sariling buhay? Dito, binigyan siya ng body, soul, and spirit. Katulad din natin dito sa ating panahon. Nauna nga lang siya. Amen? So, sinong nauna? Si Kristo at si Adan? Sa physical. Si Adan. Pero sinong nauna sa plano? Si Kristo. Pero kailan sa existinalo? Oh, nung nag-umpisa ang creation ng man, doon nag-umpisa ang ating panahon, di ba? Panahon. Kaya nga ang Ecclesiastes 3:1 maliwanag naman na kung anong pinanukala ng Diyos, gano'n na nangyari. Ilan na nagpanukala? 2, 3, o 4? Marami. Ganun ba ang Bible? Forget let us make man. Sasabihin mo na, hindi pa nga nagdala, mauna ka na. Usapang pangalan, di mo alam kung ang kausap niya, kamanlalalang din. Nakuha niyo? Basta na lang tao na nag-una, parang naghaka na lang tayo, nag-conclude na lang tayo. Witness ka na hindi naman sa aktual. Dapat sa aktual na paglalang, doon mo suyurin kung ilan na naglalang. Yan nila naman, Genesis chapter 2, verse 7. Nilalang, meron na ni Yahweh ang dust, tapos hiningahan, ilan naghinga? Sabi ng kausap ko, hindi may naghawak sa kamay. Mayroon naghawak sa ulo. Mayroon naman naghinga. Sabi ko, hindi gano'n ang Bible. Amen po ba? Hindi gano'n. Ang Bible ay detalyado. So gano'n. 180, nasabi ng Yahweh, ay hindi mabuti na mag-isang lalaki. Ilalalang ko siya na makakasama. Malinaw naman, amen? So yun. So,
Okay? Ito po yung form ng Bible. Ito po yung detalye ng Bible. So ito po ang detalye ng Bible. From eternal to eternal, creation, papasok ka sa creation. Kung sino ginamit ni Yahweh. Sa lumang tipan, sa bagong tipan. So dito ginamit si Kristo, kaya ka manggagawa si Kristo ng Diyos. Amen? Kailan? Dito sa bagong tipan na wala kasi ang image of God. Tayo man ay ka manggagawa ng Diyos sa image of God. Si Kristo ang Ama ay nag-isa sa bagong tipan para makalalang ng isang taong bago. Si Kristo at ang Iglesia ng isa para makalalang ng taong bago. Hindi ka co-creator. Ikaw lang ay ka manggagawa para sa image, para may sauli ang image of God na katulad kay Kristo. Si Kristo ang unang ginamit. Kasi siya ang unang nilalang ng kalarawan ng Ama. Amen? Sino ang unang nilalang ng kalarawan ng Diyos? Si Adan ba? Si Kristo ang Bible nagsasabi. Roma 8:29. Sige, pag-ibasa. Kasi matatapos na tayo eh. Roma 8:29 hanggang 30. At Episo. Sige. So, Roma 8:29. Pagbasa pa rin nila. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Sinong he? For whom he did foreknow. Yung Ama. Sino nagplano? Yung Ama. Ang Ama. Sino ba ang naggawa para magkaroon ng larawan ng Ama? Di ba yung Ama? Sino ginawa niya? Si Kristo. At hindi lang si Kristo, pati ikaw. Kasi paglabas mo sa mundo, galing ka talaga doon sa everlasting, doon sa Ama. Sapagkat ang sabi ng Efeso 1:4, wala pa ang mundo, pinili ka na ng Diyos kasama si Kristo. Amen? So yun yung kalagayan ni Kristo. Pre-existence niya ay siya ay panukala ng Diyos at saka ginawa siyang salita at ginawa siyang laman. So nagkalaman, katulad natin, may body, may soul, may spirit. Anong kaibahan natin kay Kristo? Sa Roma 29, wala. Kasi kung may sauli sa iyo ang pagiging huli katulad ng Ama, katulad ka na kay Kristo. At siya ang pangalan. Kaya yan ang praise testimony ni Jesus Christ, ha? Ang praise testimony ni Jesus Christ dito sa bagong tipan. Dito siya ginawa ng laman, sariling buhay, at nagkaroon sa sariling buhay, at kung ano ang ginagawa ng Ama, susundin ni Kristo. Amen? Sa bagong tipan, hindi doon sa eternal pa. Kasi malabo yan sa Bible. Amen? So yun, siguro, okay. Doon sa everlasting, sa eternity na yun. Okay, so siguro narinig na ni Pastor yun. Pastor na rin. So yun po eh. So, salamat Pastor. Pastor, lagi magpe-present ka. Pero magpe-present ka rin. Magkatanong muna din. Pastor, yun rin. Yes, 13. Sige, sige.